Nako, Sabi nila ang totoo. nako po. Kamusta daw? Grabe naman yan. Why I raise my voice a little bit? Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Nako, yan na nga ho ba sinasabi natin dito kay Congressman Benny Abante, no? Dinadaan ho niya sa sindakan. Dito sa video na to, ipapakita ko ho sa inyo kung paano ho niya sinindak itong si Curly Discaya na kung saan kumalat ho sa mundo ng social media. Bago ang lahat, gusto ko ho munang imbitahan yung ating mga bagong kasama dito sa PH Update na kung di pa ho kayo nakasubscribe, mag-subscribe na ho kayo. Scan nyo lang ho yung QR code na yan o di naman ho kaya i-click nyo ho yung subscribe button sa baba. At para sa mga nag-subscribe na, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Ayun na nga, 979,000 subscriber na ho tayo. Konti na lang at sa tingin ko bukas 980 na ho tayo, no? Pag 980, 20,000 na lang, 1 million na tayo. Grabe naman ho yan. Konti na lang, pero wala ho. No rush, ika nga, darating ho tayo dyan. Ayun na nga, rekta ho tayo dito sa paninindak na ginawa nitong si Benny Abante dito kay Curly Discaya. Akala ho siguro nito si Benny Abante, basta-basta na lang ho siya makakalusot dito sa kabalbala na ginawa niya na to. Ito, panoorin nyo mga kababayan. Alam nyo anong kinagagalit ng ating mga kababayan sa social media dito kay Benny Boy? Ang problema daw ho, hindi naman siya nanalo ng pagka-congressman, bida-bida siya dyan sa nangyayaring hearing sa House of Representatives. Di ba kung di niya lang pinadisqualify yung kalaban niya, hindi naman uupo yan bilang congressman. Dapat si Joey Uy ang congressman dyan, hindi yan si Benny Abante. Hindi naman siya binoto ng kanyang mga kadistrito. Di ba? Yan ang problema dito kay Benny Abante. Game, umpisa natin sa kanyang paninindak. Nako, Sabi nila ang totoo. nako po. Kamusta daw? Grabe naman yan. Grabe naman yan, Kong. Para naman tinutuli nyo tong si labas mo na yan. Matatapos na to. Hindi yung daming kitang-kita sa pagmumukha niya. Talagang yung pagtatanggol niya dito kay Saldico at kay Martin Romualdez. Baliktarin mo na yung sinabi mo. Bawiin mo na yung sinabi mo dyan sa hearing sa Senado. Dito, mo na, kumbaga magsabi ka na ng totoo. Kasi yung totoo sa kanila, kahit nakasinungalingan yan, basta hindi madawit itong si Martin Romualdez at yan si Saldico. Yun ang katotohanan para sa kanila. Ang hirap naman nun mga kababayan. Ika nga ni VP, 2 tao lang ang may control sa budget ng buong Pilipinas. Si Martin Romualdez at itong si Saldico. Ngayon ang problema dito, sinasabi nitong si Curly Discaya, yan eh. Kaya nga kami nagbibigay dahil sinasabi nila para daw sa ganito, para daw sa ganyan. Ano magagawa namin? Sumusunod lang naman kami. Kung napunta yan kay Zaldico, Martin Romualdez, hindi namin alam. Pero ginagamit ng mga pangalan na binanggit namin, yung pangalan ng 2 makapangyarihan na individual dyan sa House of Representatives. Yun kasi yun mga kababayan. Di ba? Yun ang kanilang modus. Yung tipong magsisingit sila, merong maglalabi, okay, bibigyan ka namin ng ganyan o ipaparada sa isang party list na ganito. Maya-maya, pagka nagkabigayan na, ayun na, pipick upin na daw yung mga pera base dito kay Curly Discaya at yun daw pera na yun, para doon sa mga matataas na opisyal ng House of Representatives. Minsan daw nababanggit itong si Zaldico at itong si Martin Romualdez. Kaya para dito kay Benny Abante, huwag niyong tanggapin ang katotohanan pagka convenient lang sa inyo. Kahit anong pa maging itsura ng katotohanan, kung yan ang katotohanan, tanggapin nyo. Ano to ko, pagka hindi nyo na gusto yung naririnig yung katotohanan, pinapapalit nyo. Naghahanap kayo ng alternative na katotohanan para mailihis yung usapan at ma-absuelto yung inyong mga amo dyan sa House of Representatives. Tama, mali? Yun ho talaga yun mga kababayan. Tuloy. Hindi yan. Ito isa. Angas Angas. Sabi nila ang totoo. Yabong Okay lang sana magyabang ka ng ganyan kung nanalo ka kaso di ka naman nanalo Brad ito po tanaw tayo sa nangyaring hearing kahapon dyan sa Infracom. Quadcom, Tricom, Infracom, anak ng tawa. Di ba? Puro sila kom. Wala naman nangyayari. Game, dito na tayo kay Benny Boy. Benny Boy! Benny Abante, please. Maraming salamat, Mr. Chair. I just would like to explain before I ask questions to two of our contractors here why I raise my voice a little bit.
Because there is a big difference between telling the truth kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. Ito, tuloy na ho natin kay Benny Abante. Game. Benny Abante, please. Maraming salamat, Mr. Ako. Chair. Ito na ho. Ito na ho yung tagpo noong pagkatapos itong video na to na kung saan ang angas-angas niya na banatan itong si Curly Discaya. Diba? Yan ho yan yung tagpo na yan. Pagkatapos ho niyang bumanat-banat ng ganyan, maghihingi ho siya ng paumanhin. I just would like to explain before I ask Explain naman, questions explain, Brad. to two of our contractors here. Why I raise my voice a little bit? Because there is a big difference between telling the truth Oh, kaysa yung pinapaikot-ikot tayo dito. nako po. Nai-insulto Sino kaya na yan? po ang committee when you are under oath. Pagkatapos, magsasabi ka ng kung ano-ano na iba ang binabanggit mo. That's the reason why I made a point of order. Pero bago yan, Mr. Chair, gusto ko munang basahin. Nai-insulto daw ho yung committee. Anak ng toko. Wala nang sira na yung kredibilidad nyo. Wala nang i-insultuin sa inyo. Sira na ang kredibilidad ng House of Representatives. To talagang si Benny Abante. Ayan. Oh. Ang nakalagay sa Isaiah 56:11. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Papaandaran na naman tayo ng mga Bible verse nitong si Benny Abante. Wala ho tayong problema dyan. Di ba? Okay yan. Okay yung yung i-quote natin yung yung mga talata sa Biblia, pero pagka yung nag-quote hindi natin nakikita ika nga yung pamumuhay nung mga nagko-quote ng Biblia. Hindi ko kini-question ang pananampalataya o kung ano pa mareyo nito si Benny Abante. Di ho namin nakikita yung pagpapakababa, humility, yung tipong imahe ng talagang kaya hindi tayo nagko-quote dito pagka gumagawa tayo ng content. Issue-based tayo. Di ba? Issue-based tayo. Kung ano yung nakahain, kung ano yung nasa harap natin, yun ang pag-uusapan natin. Hindi yung ihipuin natin ang puso at kaisipan ng ating mga kababayan dito sa mga salita na kung saan hindi dapat paghaluin. Mas alibuuto kasi ang politika at ang pangdinig na yan, politika ho yan. Kahit ano pa sabihin yung in need of legislation, politika yan. Anak ng tao ka, ang baha nasa Maynila. Ang iimbestigahan yung Davao. Anak ng Petrang Karapatan, anong klaseng kabalbalan yun, di ba? Kaya yung mga ganyan mong tirada, Senator tuloy. Congressman Benny Abante, saling pusang congressman na si Benny Abante, wag ho kayong bumanat ng ganyan. Nagmumukha ho kayong eng-eng sa mga kababayan natin. Anong to ko? Malinaw to. Gusto kong makinig si Mr. Diskaya. Lahat nakikinig, Brad. Ayusin yung mo, iba ayusin nating mo. mga Nakikinig kami. ini-inquire dito. Ang sabi po dito yea, they are greedy dogs which can never have enough. And they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. Now, this was written about 2,000 years ago, but still very appropriate and very accurate sa ating panahon. Nakikita po natin, Mr. Chair, na itong mga allegedly corrupt na mga tao na pinag-uusapan natin, wala pa sa impyerno, sinusunog na dito sa lupa. I just would like to tell them, Yan ang mga salitang lumalabas sa bunganga nitong si Bishop Benny Abante. Alam ko, kasuklam-suklam yan. Brad, huwag ka magpaka-bishop dyan o magpaka-pastor, okay? Kasi hindi yung nakikita ng ating mga kababayan. Nandyan ho kayo para ilabas ang katotohanan. Gumawa ng mga kapakipakinabang na batas. Pag nandun ho kayo sa simbahan, walang problema, okay lang yan. At saka okay nang walang tayong problema, sundot-sundot kayo. Pero ayusin nyo ho, yung tipong maninindak kayo dito sa video na to. Ito. Maninindak kayo dito sa video na to, tapos maya-maya magkukote kayo ng Bible verse. Ano lang, tanga-tanga lang, gano'n? Ano yan, bida-bida lang, gano'n? Yung mapakita na santo ka, santong kabayo, gano'n? Banal na aso, gano'n? Pambira, wag ganyan. Kung in aid of legislation,
mag-stick tayo dun sa facts. Kung ano sinasabi ng mga resource person. Ngayon, kung meron medyo dispalinghado, ano yun, ilabas nyo. Ika nga, baliktarin nyo kung ano man yung mga kabalbalang sinasabi ng mga resource person. Pero yung kung ano-ano pa sinasabi nyo, hindi ko nabibilib ang ating mga kababayan. Ika nga. Still time for them to repent of their own sins, Repent. you know, and come to the Lord Jesus Christ who can change their lives. But anyway, I'd like to continue with my questioning now, Mr. Chair. Kung maaari, I'd like to start with Mr. Bryce. Yan. Bryce muna Mr. siya. Bryce, andyan po ba kayo? Mr. Bryce? Yes, Your Honor. Oo. Nabanggit nyo kanina, no? With projects in Bulacan, where you mentioned Senator Joel Villanueva, can you please provide us more info to this committee? For example, if the projects were actually implemented, who are the contractors of this project? Nagbigay ba ng SOP ito? And to whom? And how much? So please, Mr. Bryce, can you answer that question to me, please? Your Honor, ang meron lang po ako dito is screenshots, actually pictures taken from disappearing messages from Senator Joel Villanueva and D.E. Henry Alcantara. Yun. Napaka-convenient to kasi nung disappearing messages, di ba? Disappearing. Hindi na makikita yan kasi nag-disappear na, di ba? Ito, yung meron akong screenshot pero hindi na natin makikita yan. Ngayon, kung pinotoshop man yan o kung ano mang ginawa dyan sa larawan na yan, wala na tayong alam dyan, di ba? Oh. Ipakita natin, sapagkat palagay ko yung pictures na yan nasa akin din eh. Yeah. Pakita nyo. Opo. Yun po. Can we show it here? Meeting suspended. Ayun, nako, suspended. Ayun, ito, natrabaho na nila kung ano yung gustong ipakita nitong si Benny Abante na picture. Preparing for the presentation of the images. Congressman Abante is allowed to proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Bryce, no? Bago ko tanungin si Mr. Diskaya. Mr. Bryce, naniniwala ka ba na merong existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, Grabe, resource person nilang pinaniniwalaan yung nagpapatalo ng milyon-milyon, daang milyon sa casino, no? Yan, resource person nila. Yan ang credible resource persons para sa mga tao dyan sa House of Representatives. Di ba labo? Anak ng toko, gagawin mo resource person yan, nagpapatalo ng daang-daang milyon dyan sa, dyan sa casino. Lokohan? Bihira. ang mga RD involved, and they are complicit in the practice of ghost projects and repetition of title of projects every NEP, so that millions of government funds will be disbursed. Naniniwala ka ba na mayroong existing syndicate sa loob ng DPWH? Your Mr. Honor, Bryce. in my own opinion, base lang po to dun sa nakikita ko, yes po, Your Honor. Meron po. Kasama ka ba doon? Ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga lahat po So, ito utos sa sino akin ng ang boss boss ko. mo? Yan. Si Boss Henry Alcantara po. Ibig sabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Okay, meron ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin kung sino-sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasing naririnig sa kanya is si Yusek Robert Bernardo po. Diba? Wala po. Yun po ay ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasinungalingan. Yes, Your Honor. Okay. Oo. Now, okay na ba yung picture natin na sinabi ni Mr. Bryce? Mr. Chair, if may I. Engineer Bryce, yes.
the picture of the conversation of D. Alcantara and Senator Joel Villanueva, their disappearing messages was taken picture by one of my colleagues. So if I may, can we ask him to explain? Ano yan, Mr. Bryce, Mr. Chair? The picture was taken by someone else, Congressman Abante. Kaya unang-una, sino nagbigay ng mga, sa picture na yan, napapakita mo, sino ang involved dyan? Ikaw ba? O si Mr. Alcantara? Si Mr. Alcantara po, kasi po disappearing messages siya, kaya medyo kailangan mabilis po ang pagbasa. So, pinicturean na lang po para mabasa niya. Are we going to allow Mr. Chair? Mabilis na mawala yung picture. Ano yan, yung mga ebidensya, madaling gumawa ng screenshot, madali yung gumawa. Patawag niyo yung nagpicture, patawag niyo yung nagatid ng pera. Yun ang kausapin natin, wala kang pakialam dyan sa mga screenshot na yan. Chair, Daling gawin. the request of Mr. Bright. Gusto mo gawin ko, kausap mo yung si Benny Abante. Gusto mo gawin ko yon. Hoy, Bryce Hernandez, gusto mo gawin ko? Is your colleague with you here today? I think so, Mr. Chair. Can you state for the record the name of this person? Engineer JP Mendoza, Your Honor. Engineer JP Mendoza is directed to Did you take speak an oath, before the Mr. Chair? committee. Mr. Chair, Mag-oath muna siya. Mr. Chair, just a clarification. Is Engineer JP Mendoza the one to explain the context of the pictures? Yes, he was the one who made, who took a picture of the disappearing message. Yes, and he can accurately explain it, Your Honor. Yes, We should also, we will should also administer the oath to require- him before Yeah. proceeding. Is Engineer Mendoza here? Please proceed to the table. COMSEC is directed to administer the oath to Mr. Mendoza. Mr. Mendoza, please stand up and raise your right hand. Is Where is Mr. Mendoza present? Please proceed to the table. So that COMSEC may administer the oath. Nako, Brad, ikaw daw nag-screenshot. Ayan na, yan na yung Yes, nag-screenshot. Mr. Mendoza is here. Please, COMSEC, please administer the oath. Linaglag yung kasama, hindi Please hindi raise your makati, right no? hand. Do you solemnly affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Mukha pa lang ni Bryce Hernandez, mukhang pera na no? Mukha pa lang ni Bryce Hernandez yung tipong basta ako, meron ako, kayong lahat, wala. Ganun pagmumukha ng mama na yun, tignan mo, lalaglag ko kayong lahat, basta ako, makaligtas, ganun dating, no? Oh. For this committee, Yan ang resource person nila sa House of Representatives. Your Honor. Okay na yung picture. Okay na yata. Kita natin. You have to ask him. Yes, authority is given to the COMSEC to flash the pictures being referred to. Who will provide the context of the picture? Is it going to be Engineer Hernandez or Engineer Mendoza? Your Honor, this picture was taken in the place of our friends. So, there are, meron pong kasunod na picture yan na makikita nyo po na puro pera lang ang laman. No, maybe you can identify the people in the picture first so that we can have more context. Who are the personalities involved, and are these personalities named by anyone in the course of the inquiry already? Sino po yung mga nasa litrato? There are previous employees of Bulacan First Engineering District, Your Honor. Sino-sino po itong mga ito? Mga pangalan, kailangan po magbigay ng pangalan. Dating Assistant District Engineer po Rafaelito Marcelo, dati pong Maintenance Chief Ernesto Daos,
Planning Chief Ernesto Galang, Administrative Officer Evelyn De Jesus, Chief Ruben Santos ng Materials and Testing, at yung accountant po namin na si Chief Jun Mendoza, at saka si District Engineer Henry Alcantara po, ang aming boss, at saka po si Mr. Chair? si Yusek Robert Bernardo po. Would it be possible kung may isa-isa, kaya bang ma-point yung mga faces on Hindi, the screen? okay na yan siguro. OA, linawin natin, Mr. Chair, para talagang solidong-solido atake. Paturo natin isa-isa sa kanya. Ano to ka? Masyadong hindi naman yan abogado. Hindi naman abogado. I think everyone, the names had been stated nako. already. It's okay, Congresswoman Ko. Thank you. Okay, we can proceed to the next picture, please. Yan po, sabi po nila, hindi po sila magkakilala. Baka naman po fan lang siya. Can we state Malakas for na the loob record nito, who the personalities in the picture Malakas na loob nitong si Bryce Hernandez. Siguro napangakuan na siya ng kung ano-ano dyan sa house. are? Yung boss ko po, si Boss Henry Alcantara, at saka po si Senador na akala po niya ligtas na siya. Sorry, we have to have proper decorum, please. I'm We have to sorry. state for the record the name of the person. May pera kasi yan si Bryce Hernandez eh. May pera. Akala niya siguro kaya niya yung si Senator Jingo Estrada. Pagka wala ka ng silbi dyan sa House of Representative Brad, may kalalagyan ka sigurado. Makukulong ka dyan sa ginawa mo na yan. May kalalagyan talaga yung mama na yan. Hindi na makakawala yan. At kung makawala man yan, mga kababayan, isa ho yang si Bryce Hernandez. Sa ika nga itinuturong may problema dyan sa DPWH. Yun lang, kumustahin nyo lang naman siya pag nakita nyo sa kalsada, di ba? O yung mga mga taga Nepal, okay na. Taga Indonesia, okay na. Di ba? Meron, gumalaw na yung mga karatig bansa natin. Kumbaga talagang ramdam mo yung galit ng mga tao doon sa mga lugar na nabanggit natin na yun dahil sa corruption sa Pilipinas. Nasaan na ba? Ano? Pagagalawin na ba natin yung basa o hindi pa? Di ba? And the occasion that we are talking about. I believe, Your Honor, ito po yung birthday sa Soler na ito nga po yung parang sa 10th po ng Soler ginawa yung birthday ni Senator Jingo Estrada po. Again, to be very clear, who are the personalities? Please state for the record in this picture. Si Boss Henry Alcantara po at saka po si Senator Jingoy Estrada po. Thank you. Next picture, please. So again, these are pictures with known personalities during the birthday of Senator Jingo Estrada. Is this correct? To be honest, Your Honor, I do not know when this picture was taken, but I'm just trying to show that Mr. Alcantara, Engineer Henry Alcantara, and Senator Jingoy Estrada have met a couple of times already. And they appear. What do they appear? Do they appear close? And they appear super close, Your Honor. All right. Thank Super you. Please close, proceed. yeah. Next picture, please. Super duper close yan. So what is the context of this picture for the benefit of people that are looking? Can you describe who had taken this picture and kindly explain the context, please? Kung maalala ko po, ako po ang nagpicture nito. Kasi dyan lang po ako nakakita ng ganyan karaming pera. First time ko po yan. Kaya pinicturean ko, natuwa po ako. And po, that's for inaayos po ni boss yan. Mr. For- Chair, sino yung taong yun na naka-blue? Can you state for the record, sino po yung napicturean na nakatayo sa harap po ng mga pera? Yung half body po, si Boss Henry Alcantara ko po yan. Okay. Kanino binigay ang pera, Mr. Chair? Kanino binigay ang pera niya? Hindi, sorry. Sige, pakikwento po muna what is the context of this picture? Yan po, ang context po niyan is, kung makikita niyo po, magkakahiwalay po yung pera. May mga designated person po na pagbibigyan yan, Your Honor. So, Can he name them? Naglalaway si Benny o naglalaway. Naku, dami niya na. Naglalaway sa pera. Sinong pagbibigyan ng mga perang yan? Oo.
Nainggit siguro, I'm nainggit. sorry, Your Honor. Sino po daw yung pagbibigyan ng mga pera po na yan, supposedly? Inggit na ka nga ba, Benny Boy? Benny Boy, inggit ka ba? Inggit ka ba? Di ka ba na ano? Po yung sinasabi ni boss na ano, sa mga Alright, next picture please. Chair. Pwede lang po maklarify saan ang lugar at anong date ng picture na yan. Ayan o. Ayan o yung tax natin o. Tax na sabay ng Pilipino. Yan o, nasa lamesa ng DPWH. Saan daw po yung lugar at District saan yung date? sa office po namin yan, sa Bulacan First District Engineering Office. Okay, napakalinaw po. May limpak-limpak na salapi sa district office mismo. Kailan? No? At kailan? I believe mga 2022 po or 2023 yan. Alright. Something like Chair, meron na Hindi na naman pumasok doon sa timeline na gusto nitong si Terrer doon. 2016 to 2022. Nako, hindi na naman pumasok. Nagkanda-loko-loko na talaga. Oo. namang mga paraan para ma-determine yung precise Yeah. date, di ba? I think we will get the metadata of Yes, this. importante po metadata yun. na At, nalalaman. at to clarify, pasensya na po, to clarify lang po, normal po ba sa opisina ng gobyerno, ng DPWH, na merong ganyang piles of cash sa mga transaksyon ng gobyerno? Please Sa mga respond. regular na transaksyon ng gobyerno? Please respond, Mr. Engineer Hernandez, please. sa Alright. Just answer, please. Sa Then we office- will proceed. sa office po namin, normal po yan. Okay, next picture, please. Normal. Mr. Chair. So kahit na pagka dumadaan talaga sa mga opisina ng mga opisina ng pamahalaan yung pera, yung malapit sa tukso ika nga, no? Mr. Chair, just to clarify, Mr. Chair, Okay, Congressman Pakita nga Sutay. isang picture po. kay Engineer Bryce yung on the lower right portion ng picture. Can we go back to the Pakibalik picture? daw po. Lulundagan na naman sila no? Lundagan na naman. Yan, may papel, yung bond paper. Opo. Yung bond paper sa may nakasulat. Yan. Ano yan? Rundown ng project ba yan? Yes, Your Honor. Wow, kabisado ni Mr. Chair, Congressman, mayroon akong tanong kanina. Alright, Sinabi niya, next picture, please. sinabi niya na mayroong nakatoka na tatanggap niyan. Gusto kong malaman kung sino ang mga taong dapat tumanggap niyan. Alam niya eh. Your Honor, hindi ko po alam kung sino, basta kami po inuutusan lang po na ayusin yung mga pera. Itong amount na to para sa ganito, ihanda mo dyan, may pagbibigyan yan. Ganun lang po. Oh, ikaw di ka nabibigyan, pero nakapatek Philip ka, nagpapatalo ka ng daang-daang milyon sa kasino. Pero hindi mo alam kung kanino mabibigay. Baka sa'yo napunta, di ba? Sinesegregate po namin yung mga pera. Yun lang po. And the rest, kagaya nga po ng sabi ko, is Grabe, ang oh. Yan, politiko look po, at that. ang politiko or yung proponent po, si Boss Henry lang po ang kausap. Okay, Ano next yan? picture. Mr. Chair, para ba yan sa project? Next picture. Can we explain? Mr. Chair, Naglalaway itong si Benny Boy eh. Gigil na gigil siya nung nakita niya yung pera eh. Hindi siya mapakali. Ang daming niya. Sa mesa, puro pera. para Congressman ba yan sa Abante. project o sa tao? Bibigay ba yan sa tao o para sa project yan? Yes. Please respond. As far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga pong tinatawag na proponent, nakausap niya. For that particular picture, alam po ba natin kung sino ang pagbibigyan? To be honest, Your Honor, hindi ko po matandaan na. Kasi Alright. that's way back a couple of years ago na. Okay, this is a next picture with another set of piles of cash. Ano po yung context nitong litrato pong ito? Ito po, kung ipinakita nyo yung nakita po na pinakaunang pictures na marami pong tao, this is the same exact place. So, ibig ko pong sabihin dito, sa tambayan po namin yan eh. So, yan po yung, dyan po pine-prepare yung mga pera na for delivery with regard sa mga proponent na kausap ni Boss Henry Alcantara. Ano po yung ibig sabihin ng tambayan? Is this within the building of Bulacan First or is it a different area? No, private resident po siya na nilagyan po ng bilyaran para we can hang out after office hours, ganun po.
Within the vicinity of the, ano lang po, of our office. Sino po yung ano, rinenta ba yan o binili o merong may-ari niyan? Yes po, meron pong, alam ko po, kaibigan po ni Boss Henry Alcantara ang may-ari niyan. Alright. Pero hindi po, first, to be clear, hindi po ito sa building ng Bulacan First. Yes po, hindi po yan sa building ng DPWH. At hindi naman din ho si D. Alcantara ang may-ari, ibang tao. Hindi po, Chair. hindi po si Boss Henry. Alright. Mr. Chair, gusto Congressman ko Denny, tanungin si Engineer Alcantara Yan. tungkol sa mga bagay na yan, kung ina-accept niya o dinideny niya. Sapagkat kanina, kay marami siyang sinabing kasinungalingan eh. Engineer Yeah. Sige, Alcantara, patapusin mo na daw yung mga litrato, tapusin mo Congressman na. Benny. Meron mo ba? Meron pa? Please, kumpletuhin daw muna natin yung mga litrato. Next. Gigil eh. Ano yan eh? Ika nga merong pagkakasunod-sunod. Tagal na pinano ng mga congressman yan. Lang naman di pa kita yung larawan. Ikaw, Benny, alam ko nang gigigil ka doon sa nakita mong pera. Pero kalmahan mo lang, Brad. Kalmahan mo lang. Slide. Alright. There is a text. Your Honor, I think this is a Viber message. yes, that's disappearing message, Your Honor. Can you read, Engineer Bryce, the name of the person that is there, that is stated in the Viber message, and the content of the message, please? Your Honor, if may I recommend Engineer JP Mendoza to read the actual message because he's the one who took the photos personally from our boss Henry Alcantara. Alright. Sige po, pakibasa na lang po. This is the final slide. Good afternoon, Your Honor. Before I proceed, kagaya rin po sana ng request ni Engineer Bryce kanina dahil medyo maselan po itong conversation na to, baka pwedeng mag-request din po sana ako ng security kung sakali. Yes po. The committee commits to the safety and security of the witnesses and resource persons who are here, who are committed to the truth. No? So the same will be granted to Engineer Mendoza. You may proceed. Thank you, sir. Sir, yung picture po na yan ay nung October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napapicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga, parang sa summary po na yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa lang yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor, isa siya ang majority floor leader siya nung that time and member siya ng Commission on Appointment. Okay. So, thank you for providing the context, but you have to state for the record who this person is. Is this Senator, nakalagay lang po kasi Sen Joel eh. So, is this the senator that we know? Joel Villanueva? Yes, sir. All right. Can you read for the record also the content, the specific content of the message? Again, naguguluhan ako bigla kay Sec. Parang nakalimutan ba niya? Number 1, prob sa flood control and all the efforts we put in. Number 2, for his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin. Pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. All right. Do we have another slide for us? Oh, ito mas malinaw po. Mr. Chair, clarification lang. Kanino sinend yung message and sino yung sec? When dun sa message, you're referring to a sec. Sino yung sec? Secretary Manny Bunoan po. Okay? Kanino sinend yung message na yan? Kay Boss Henry po. Okay, Bakit thank kami you. kopya? Dahil disappearing message po yan, hindi po niya pwedeng screenshot. Pinapicturean po niya para mabasa po. Okay. Kanino pinapicturan? Sa akin po. All right. Thank you.
So phone to basically ni District Engineer Alcantara. All right, next slide. Do we have other slides? Can we go back again? Go back to the pangalawang ano yan, di ba? Can we read for the record? Excuse me po. Mano. Can we ayan, second slide. Next slide. Yan. Can we read for the record what is in the second message? Para lang po malinaw. Again, this is a conversation supposedly between Senator Joel Villanueva and District Engineer Henry Alcantara, which is supposedly a disappearing message, no? Tapos pinicturean po. Pinapicturean kay Engineer JP Mendoza. Sige po. Can you read it for the record, please? For his CA, his budget this coming year, etc. He committed sa akin, pinakamababang commitment ng DPWH Secretary. Ngayon parang lumalabas same na ang 1 and 2. Pag-usapan namin, boss, bukas, boss. So, can relate to SEC po. Okay. All right. Thank you. Next slide. This is another slide which is the same context. All right. Sige po. Just read it for the record. This is another slide. Conversation between Senator Joel and District Engineer Henry Alcantara, taken by Engineer JP Mendoza. Sige po. Yes, boss. See you po bukas 6 Nako, p.m. yan sa ako. GIL. Majority leader tayo, hindi kong or just one CA member. Yes, boss, I will. All right. That is clear. Next slide, please. May atraso DPWH sa Sorry, amin. I have to provide the context. Again, this is another screenshot. This is the fourth picture. Conversation between Senator Joel Villanueva. Talagang si Senator Joel ho ang liligwakin itong mga congressman na to, no? Kasi siya yung ika nga senator sa distrito na yan, sa lugar na yan. Kaya talagang natural na talagang yayariin itong mga congressman na to, itong si Senator Joel Villanueva. So Luis, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Huwag kong magpaloko sa mga ika nga kabalbala ng mga congressman na to. Mag-ingat to kayo lahat. Mali natin Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.